NBN-ZTE deal whistleblower June Lozada naglagak na ng piyansa kanina umaga sa Sandigan Bayan para sa kaso nitong katiwalian. Ito ay matapos sumuko si Lozada sa PNP CIDG kaninang umaga rin. Para sa detalye, naritong ulat ni Alvin Baltazar. Hindi na hinintay pa ni NBN-ZTE deal whistleblower June Lozada na siya'y dakpi ng arresting team ng Philippine National Police. Sabi, nagkusa na itong sumuko at nagturo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame. Alas 7 ng umaga, dumating si Lozada sa CIDG at sumailalim sa kaukulang fingerprinting at booking na hindi naman inabot ng isang oras. Bago mag-alas 10, tumulak patungong sa Sandigan na pinaligiran ng mga alagad ng simbahan upang maglagak ng piyansa para sa kanyang kasong graft and corruption na isinampa ni Philippine Forest Corporation President Erwin Santos. Matipid naman ang naging pahayag ni Lozada kaugnay ng bago na naman itong kinakaharap na kontrobersiya. They were physically checked by our medical doctors at okay naman, we don't see any problem as far as their condition is concerned. As far as their moral, I think medyo naman sila because they are being backed up by the sisters. Tiniyak naman ng PNP ang kaligtasan ni Lozada sa gitna ng sinasabing banta na kanyang natatanggap kamakailan. Ito'y sa kabila ng sila'y panatag na rin sa inaasahang tutuluyan ni Lozada habang ito'y pansamantalang nakakalaya sa ilalim na ng pangangalaga ng Association of Major Religious Superiors of the Philippines. I believe so. Di naman nila siguro papababayaan. So I think he will still be under the care of the prison tenants. Lozada, sumailalim din sa kaukulang documentation ng kanyang kapwa-akusado at kapatid na si Jose Orlando Lozada. Ang graft charges ay kaugnay ng umano'y maanumalyang leasehold rights na ipinagkaloob ni June sa kanyang kapatid at sa isang pribadong kumpanya na kung saan konektado ang kanyang asawa noong 2009 at siya pa ang pangulo ng Philippine Forest Corporation. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.